FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ana. 23 years old, from Quezon City. Simple lang ang buhay namin mga idol. Maagang na mayapa yung papa ko eh. At ang mama ko naman ay mananahi sa garments. 3 ang kapatid ni mama. At sa 3 na yon, siya lang ang hindi umasenso mga idol. Sa totoo lang, mayayaman yung mga tiyahin at tiyuhin ko eh. Meron silang malalaking negosyo at malakas kumita ng pera. Kaya nga dahil doon, madalas nilang insultuhin ang pagkatao ng mama ko. Madalas din nilang alipinin si mama at tinatratong parang katulong. Kaya nga nabuo na lang yung galit ko sa mga kamag-anak ko eh. At balang araw, pangako ko sa sarili ko, na hindi na nila aalipinin si Mama. Maraming salamat po mga idol. Muli ito po si Ana. And I thank you. Dito na ako, Ma. Ay, anak, halika na rito. O, Ma, ano ba yan? Ba't kising ka pa? Nananahi ka pa rin? Nung oras na. Ay, hindi ito, anak. Oh, ito, tapos na ito. Tignan mo nga. Oh, maganda ba? Ayan, oh. Ang ganda ng gawa kong pantulog para sa Tia Beth mo tsaka kay Tia Esmeralda mo. Ay, nako, Ma. Gawa ka ng gawa ng damit, di naman nila ginagamit yan. Baka nga ibigay na naman nila yan sa mga katulong nila eh. Ay, di naman anak. Oh, siya nga pala, handa ka na ba? Eh, baka bukas pumunta na sila rito para doon sa birthday ng Tia Beth mo. Naku Ma, bakit pumayag ka na naman? Ang hirap kasi na pupunta ka na naman doon, sa alipinin ka na naman nila. Pinapagod ka lang nila eh. Nagawa ka lang nilang katulong, payag ka naman ng payag. Ay, anak talaga. Hayaan mo na. Ganun naman talaga eh. Birthday naman yung Tia Beth mo yun. Eh, sige na, matulog ka na maaga ha. At para salubungin natin sila dito ng umaga-umaga. Buti na lang, dumating ka na, ate. Ayan, oo nga. Daka, asan na ba yung isa nating kapatid? Asan na ba si ate? Kailangan ng babili itong mga recados para ma-marinate na at mamaya, Diyos ko, baka dumating agad ng mga bisita. Walang lasa yung mga pagkain, ha? Ay! Dyan na pala kayo. Ay, naku ate, ba't kanina ka pa namin hinihintay? Tingnan mo si Ate Beth, nangangaragda sa paglilista ng Ayan mga na. rekado. Oh. Dapat ikaw maglista ng rekado na gagamit at lulutuin sa birthday niya. Ayan, sa totoo lang, eto tapos ko na nga itong mga listahan. At anong oras na pumunta ka na sa palengke, baka wala ka na abutan mga karne, lahat ng gulay, pang dessert, nandito na lahat. Siguraduhin mo lang na kumpleto at wala ka maiiwan dahil gusto ko perfect, nandun yung mga boss ko, ha? Sarapan mo yung luto, ikaw na rin magluto, ha, ate, ha? Oo, sige. Asan na ba yung listahan na yan? Ito, ate ha, alam ko naman na masarap ka magluto dahil nagtatrabaho ka dati sa karinderya, di ba? Oo naman. Ay, sasarapan ko to. Ito ba? At kaldereta. Apritada. Tsaka chicken curry. Ayan, gusto ko rin ng dessert, ha? Gusto ko ng leche flan, ng gulaman. Ayan, sarapan mo. Nihaw. Gusto yun ng mga boss ko. May mga investor din kami pupunta dun eh. Good morning po. Mano po, Tia Beth. Mano po, Tia Esmeralda. Kawaan ka ng Diyos. Ay, anak. Ito yung listahan, no? Tulugan mo ako mamalengke, ha? Ito. Ma,
Dami naman ito. Tia, baka hindi na lang kayo parang catering? Para naman maluto to lahat. Ay, hindi. Hindi magki-catering. Bakit magki-catering? Gusto ko home cook. Dahil minsan lang makatikim ng lutong bahay yung mga boss ko. At saka Iha, Ana, yung mga pupunta dito, lagi na yung nag-cater, pupunta na sa mga eat all you can yun. Ang gusto naman namin ihanda ng Tita Beth mo ay yung mga lutong bahay. At may tiwala kami kay mama mo. Bakit ate? Masyado bang mabigat? Gusto mo ba sa iba na lang namin ipagawa? Pwede naman eh. Pwede naman sa iba na lang kung hindi kaya. Ay, okay lang. Ako na ang bahala dito. Kayang-kaya ko to. Dati nga mas marami pa iniluluto ko. Ay, sige lang anak. Okay lang. Ako na ang bahala rito. Tulungan mo na lang ako mamalengke, ha? Ate, ano nang nangyari? Asa na yung pata? Hindi pa ba malambot yun? Asa na yung leche plan? Ilabas mo na dito. Kailangan na yung mga dessert. Hindi maganda, tignan ko lang. Ano ba yan? Ay, sandali ha. Yung pata, pinalalambot ko pa. Matigas pa eh. Naku Tsaka yung naman. leche plan, sandali. Ay, anak! Asa na ba yung mga gamit? Ma, Ay, tita, sandali lang ho. Ang dami yung niluluto ni Mama. Tignan nyo naman ho to. 6 na ricados to. nagtanong kami kahapon. Ate, ako, mayroon na maraming bisita. Kailangan na talaga nilang pagkain doon. Nakakaya na. Wala pa tayong pagkanda. Wala pa tayong dinidisplay. Nandiyan mga bisita. Ang aga nila. Sige, Bilisan eto. nyo na, ha? Luto naman na ito. Dad, ano ba yan? Sige na. Lumabas na kayo para maihanda na namin. Huwag na kayo dito, mausukan kayo dito, ha? Labas na muna, labas na. Ma, ano ba naman yan? Dami naman nila kasing inuutos sa atin eh. Dapat kasi tumutulong din sila, hindi yung inuutosan nila tayo ng ganito. Ay, nako, anak. Sige na. Mag-asikaso ka na doon. Ito yung leche plan, oh. Ilabas mo na ron. Tsaka yung mga ulam, sandukin mo na. Ilagay mo na. Ay, dyan, oh. Ito. Ay, Ma, tignan mo, aligaga ka na rin. ay, nako, anak. Sige na. Kilos na. Maglabas ka na. Labas na! Ay, naku, nakakapagod ang araw na to. Pero buti na lang, successful naman yung birthday party mo, Ate Ayan, Beth. Thank you so much. Napagod din ako makipag-socialize in fairness ha. Ang daming energy ng mga bisita natin kanina. Ay, naku, buti na lang talaga na itawid natin yung pagkain. sa Kung totoo. hindi, Diyos ko po, pag-uusapan tayo ng mga bossing natin. Mga kapatid ko. Mm. Ito, tikman niyo itong ginawa ko. Hindi ko sinerve to kanina kasi gusto ko patikip sa inyo. Buko pandan. Di ba Ay. paborito niyo ito? Patikim nga ato. Ako, ate, halika. Akin na. Buko pandan. Ang sarap! Ay, ako, nagda-diet kasi ako. Ay, ayoko niyan. Salamat na Ganun lang. ba? Okay lang naman. Ito pala, Beth. May regalo ko sa'yo. Sa'yo na rin, Esmeralda. Ano yan? Ano yan, Ito. te? Ayan. At tinahi ko Dami. mismo yan. Sana magustuhan ninyo. O sige, buksan ninyo. Teka. Yan ang titingnan regalo ah. ko. Ano ba naman to, ate? Ang ganda, di ba? Terno kayo ng... Oo nga, maganda nga. Pero hindi naman kakasya sa akin to. Tingnan mo naman na malusog na yung katawan ko. Ito pang sexy pa naman to. Naku, hindi to kakasya sa akin. Ate Ay. Beth, baka mayroon ka pagbigyan nito. Ay, Oh. eto na nga. Ay, salamat ha. Kaso ang sinusuot ko ngayon yung mga cotton. Medyo hindi na ako nagsusuot ng ganitong tela. At mainit na, naiinitan ako, badbaran ako. Sige, ibibigay ko na lang to sa mga katulong ko. Magagamit nila to. Salamat. Ay. Oo. Tama, matutuwa pa si Inday niya. Sa No? totoo lang. Sige. Tita, pinaghirapan ni Mama yan. Yung tinahi niya na yan. Oh, hindi naman namin itatapon na. Mapapakinabangan pa rin naman. 2 araw niyo po tinatahi yan eh. Kaya nga, thank you.
Ay, anak, kaya mo na eh. Di sana yung mga tiyahin mo magsuot ng ganito. Pasensya na ba? Mumurahin lang ito eh. Oo nga. Alam mo naman, si Ate Beth, hindi naman talaga sumusuot ng mga mumurahin yan. Tsaka mga branded yung mga sinukasuutan niyan. Ano ka ba? Mga malalaking tao yung mga hinaharap niya na araw-araw. Anyways, pasalamat din tayo kay Ate. Ate, thank you ha, dahil masarap din yung luto mo. Oo, salamat. Nagustuhan ng mga boss namin yung iyong pata at menudo kahit medyo late mo na nailabas. Welcome. Kayo pa ba? Mga kapatid ko kayo. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit ganito si Mama sa mga kapatid niya. Kahit abusuhin siya, kahit pagmalupitan siya, ganun na lang yung pagmamahal na binibigay niya sa mga ito kahit hindi nila deserve. Magmula nung araw na yon mga idol, sunod-sunod na ang pakisuyo ng mga kapatid niya kay Mama. Ni hindi nga siya binabayaran ng mga tita ko eh. Ginagawa lahat ito ni Mama nang walang kapalit. Naglilinis ng bahay, nagpapaligo ng aso nila, at kung ano-ano pa. At alam nyo mga idol, kahit na minsan, hindi nagrereklamo si Mama. Oma, gabing-gabi ka na. Ay anak, wala ako masakyan eh. Anak, kuha mo nga muna ako ng tubig. Naku man, nasobrahan ka na yata sa pagtatrabaho doon kay Latita eh. Ay, ito, uminom ka muna. Ay, salamat anak. Nahihilo ko anak. Ay, Ma, inumin mo na muna yan. anak. Anak. Ma! Ano ba naman yan, Ate Emmy? Naku, inistorbo na naman kami sa trabaho naming dalawa ni Ate Beth. Ano ba yan, te? Meron kaming investors meeting. Kaming mga kliyente doon, malalaki. Ano ba? Anong nangyari sa'yo? Tita, pwede niyo ba munang kamustahin si Mama? Kasi hinimatay siya sa pagtatrabaho sa inyo eh. Imbis na sana pinapagalitan niyo siya. Sana naman ho, kalmahan niyo lang, nagpapahinga pa si Mami. Ay, naku, Ana. Di na pwede namin kumustahin pa yung mama mo. Kasi everyday naman namin kinukumusta yan. Bakit naman nagkaganito pa? Marami kaming pinagkakaabalahan, pinagkaabisihan. Sana naman hindi mo na lang kami tinawagan ka agad. Hindi naman emergency. Akala namin kung ano na nangyari. Okay pa naman si Ate Emmy. Oo nga, akala namin ganun nakalubha. Tsaka kung parang kausapin mo kami lahat ang may kasalanan. Kaya nga nandito kami para tignan kung anong kalagayan niya, di ba? Ay, nako, pasensya na kayo ha. Nag-aalala lang yung anak ko. Pasensya na pa. Maraming salamat pumunta kayo rito. Paano yan, te? Nakita na namin yung running bill mo, 30K. Paano mong babayaran yan? Mahaba-habang trabaho na naman yan. Di bale, mababayaran ko rin kayo. Wala pang kita eh. Ay, naku, ate. Lagi na lang ganyan. Lagi na lang kami yung pumapasa sa mga problema mo. Bakit ganyan? Tita, Ka pwede na po nagbago? ba? Ganyan naman ang pahinga si Mama. Bakit ba ganyan kayo kalupit kay Mama? Ano ba ginawa niya sa inyo? Tinatrato kayo ng maayos tapos gaganyanin niyo si Mama. Aba, Ba napakalupit niyo kay Mama? sumasagot na tong batang to, ha? Tama na anak. Diyos ko, wala kang alam sa kung anong nangyari sa amin, ha? Kaya wala kang karapatan pagsabihan kami, lalo na't mga tiyuhin mo kami. Mas matanda kami sa'yo. Kaya nga ho, tinatanong ko kayo eh. Ano bang ginawa ng Mama ko? Bakit hindi mo tanungin yung magaling mong ina? Ayan oh, nasa harapan mo na, tanungin mo. Anak, hayaan mo na.
Pasensya na kayo ha. Wala namang alam mga anak ko. Ano ba sinasabi nila, Ma? Ano ba hindi ko alam? Ay nako, Ana, masasaktan ka lang. Yung nanay mo, si Ate Emmy, nung panahon na kailangan ng tulong niyan, kami ang pinuntahan niyan. Nung namatay yung asawa niyan, kami ang nagpalibing. Kami ang nagbayad lahat. Kung magkano man yon, hindi niya mababayaran yon sa kakaunting tulong niya sa paglilinis sa bahay namin. Kakaunting tulong at pagluluto niya sa aming dalawang magkapatid. Oo, kapatid namin niya si Ate Emmy. Pero, hindi masusuklian yung tinulong namin sa kanya. Kaya wala siya karapatan na mag-inarte. At lalong-lalo ka na, Ana, ha? Igalang mo kami. Sa totoo lang, Esmeralda, yung pera naman, kikitain natin yan, kapatid. Pero ito ang masasabi ko sa'yo, Ana. Yung nanay mo, kahit panganay, walang mabuting na idulot sa pamilya namin. Sa kanya lang pumapabor lagi ang inay. Pero anong ginawa niya? Nagpakagaga lang sa pag-ibig. Siya lang nakapagtapos ng kolehiyo at kami ni Esmeralda, kami lang ang sumuporta sa amin sa kolehiyo. Tapos ngayon ano? Lahat ng problema niya kami ang sumasalo? Kaya wala kang karapatan pagsabihin kami ng ganyan, ha? Alam nyo, mga idol, sa pagkakataon na to, dito ko lang napatunayan na sobrang mabuting tao pala ni Mama. Kaya niyang tiisin yung maraming bagay para sa akin at para sa ikakabuti ko. At dahil wala pa kaming kakayanan ngayon para palitan lahat ng pagkakautang ni Mama, nanilbihan pa rin kami sa mga tiyahin ko bilang kasambahay at bilang utusan nila pag may mga pangangailangan sila. Kaya masakit man sa pride ko, mga idol, nagtitiis din ako at tinutulungan ko si Mama. Kasi alam ko naman na bilog yung mundo eh. At darating din yung panahon na hindi na kailangan magtiis pa ni Mama. O ano, ate, magaling ka na? Ay, oo. Kaya-kaya ko na. Pero sinama ko pa rin si Ana para may katulong pa rin ako maglinis. Sige, walang problema. Ayan, yung kotse kailangan ng liguan. Yung bakuran ko kailangan ng bunutan ng mga damo. Tapos yung mga agyo sa kwarto, pati sa kusina, kailangan ng tanggalin, ha? Oo, sige. Ako na ang bahala dyan. Walang problema. Ate Beth, halika na. Sige. Ano? Kaya mo ba? Oo, anak. Kayang-kaya ko. Ikaw talaga. O ito, kuskusin mo na yan. Ito na, palinis sa kotse. Oh. Okay ba, anak? Ito muna banding natin, ha? Maglinis ng kotse. Ay, nako, Ma. Ma, nga pala. Wala naman na sila tita, no? Ay, wala na yun. Nakaalis na yun. Nagmamadali lagi yun, eh. Ma, may nakausap ako. Agency, kaklase ko dati. Tutulungan daw niya ako makapag-abroad. Ah, talaga ba, anak? Paano raw? Anong gagawin mo? Wala pa, Ma. Basta sabi niya, siya na daw bahala eh. Kailangan ko lang din ng pangpamasahe, pang-asikaso sa mga papeles ko. Tapos, makakapag-abroad na ako, Ma. Tapos pag nakapag-abroad na ako, makakaipon na ako ng pera. Pag may pera na tayo, di mo na kailangan mga tulong dito kay tita. Ay, anak. Maganda nga yan. Sana nga makapag-abroad ka, anak. Huwag ka mag-alala, Ma. Kapag umikot na yung bola, tayo naman yung magiging masaya, Ma. Kapit lang, ha.